Number 34, a big round of applause, Senator Raul Lambino! Maayong ugto, kaninyong tanan. Bago ko simulan ang aking talumpati, pwede bang ihiling muna ako sa inyo ng isang selfie? Yan. Para makita nila sa buong mundo yung mga taga Villanueva, Misamis Oriental at mga taga Bukidnon, nagkakaisa sila rito para kay Duterte. Yan! Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Okay na itong selfie para makita nila. Ayan. Lahat ba kayo may Facebook? Yung walang Facebook dito, pakukulam ko. Sino na nakafollow sa akin sa Facebook? Ito, halika rito. Ito, kabaka ko ito eh. Matagal na itong follower ko sa Facebook. Kasi itong si Konsihal, pareho kaming mahilig mag-alaga ng baka. Tanungin ko siya, ilan na yung baka mo, Konsihal? 100. 100 yung baka niya. Saan yung baka mo? Nasa Barangay Kimaya. Sitio sa Mambuaya. Dito sa Villanueva. Meron siyang 100 na baka. Ako naman po, meron din akong 100 na baka plus 1,000. So, pinag-uusapan na namin ng matagal yan bago ako pumasok sa politika. Yung pangkabuhayan ng ating mga mamamayan, agrikultura ang pag-asa upang sa ganun walang Pilipino na magugutom at merong sapat na pagkain sa bawat pinggan ng mamamayang Pilipino. Kanina nabanggit po ni Attorney Vic Rodriguez, yung mga tungkol sa mga ayuda, mga budget, mga korupsyon. Hindi ko na po uulitin yon. Pero bago ko po simulan ang talumpati, gusto ko munang magpasalamat kay Mayor Jenny Uy sa pag-imbita po sa amin dito at makarating sa Villanueva. Siyempre, yung incoming mayor, si Mayor Julio Uy, na kailangan magpatuloy po yung kanilang paninilbihan sa Villanueva. Maraming salamat, sir. At higit sa lahat, si Madam, alam po ninyo si Madam Juliet, matagal na kami magkaibigan. Madam Juliet Uy, nung siya ay congresswoman, ako po ay abogado ni President Gloria Macapagal Arroyo. Abogado rin po ako lahat ng naging Speaker of the House of Representatives, magmula kay Speaker De Venecia hanggang kay Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Alam ko po kung gaano kasipag si Madam Juliet at kung ano ang laman ng kanyang puso sa pagsilbi sa mga tao dito sa Misamis Oriental. Kaya ako'y natuwa nung mabalitaan kung siya ay tumatakbong governor sa Misamis Oriental. At dahil po dyan, nautusan lamang po kami ni Attorney Vic Rodriguez na personal na pumunta po rito sa Misamis Oriental para ipahatid sa inyo ang mensahe ni Tatay Digong na ang kandidatong gobernador sa Misamis Oriental, si Madam Juliet Uy. At ang bilin din po niya sa amin. Maliban sa suportahan po ninyo yung Duterte, 10 senatorial candidates na makikita ninyo ang mga pangalan. Nandiyan po, nakasabit. Nabanggit na po yan, paulit-ulit kanina. Ni Attorney Vic at yung iba pa po na magsasagta, babanggitin po yan. Hindi ko na po uulitin. Yung numero po namin, alam nyo na po yan. Ako, number 34 sa baluta. Pero ito pa ang importanteng mensahe ni Tatay Digong at ni VP Sara. Kung straight PDP laban senatorial candidates, mariresolve natin ang 4 na problemang kakaharapin pa natin. Andyan na yung problemang ginawa nila kay Tatay Digong na dinala nila, ipinagkanulo at ibinigay sa Banyaga. Tama ba yon?
Papayag ba kayo na ang banyaga silang mananatili dito sa bansa at mananaig ang kanilang kagustuhan sa mga Pilipino? Milyong-milyong Pilipino ang nangasmatay. Dugo, pawis, ng lakas din ang pundasyon sa baba. Kailangan namin ang mga local officials ng PDP laban Team Duterte na tumatakbo, sumusuporta sa adhikay ni Tatay Digong at ni VP Sara. Kaya kailangan namin itong mga local officials na naririto ngayon, mula sa mga konsihal, vice mayor, mayor, board member, vice governor, governor at mga congressmen, na hindi sila pumirma sa impeachment ni VP Sara, sila ang ating tulungan upang sa ganon malakas yung Senado sa taas, malakas yung nasa baba, magpapatuloy ang kaunlaran ng Pilipinas at hindi magigiba ang bahay ng Pilipino. Yan po ang mensahe namin sa inyo. Tandaan po ninyo, hindi lamang po kami nagpunta rito para sa aming mga senatorial candidates. Pumunta po kami rito upang hilingin din po sa ating mga minamahal na botanteng Pilipino na tulungan ang ating mga local candidates. Sa ngayon, nanonood sa atin mahigit 100,000 na yung nasa live. Paikot mo yan, Ibarra, para makita nila itong mga pumalakpak po kayo at makikita ito sa buong mundo kung gaano kalakas ang suporta ng mga taga Villanueva, taga Misamis Oriental, Bukidnon at ibang mga probinsya na naririto ngayon. Yung ating mga kalaban sa ibang partido, ano-ano ba yung mga partido nila? Sabi nila, yung Team Duterte, PDP laban, Team Suka! Yan. May asim ang suka. Pag binuhos mo yan sa tanso, makikita na talagang tanso. Takot ang buhaya, takot ang mga kurap, takot ang mga multo sa suka. Tandaan nyo yan. Kaya tayo ay Team Suka, may asim na labanan ng mga kurap. Sabi nga sa Ilonggo na anong sabi ng Ilonggo? Ini ang sukang pinakurat. Di ba? Ini ang sukang pinakurat. Takot ang mga kurap. Sabi namin mga Ilocano, sino bang mga Ilocano dito? At na kanyayo apoy kay Ilocano dito na kapagpatak magmangan di sa Saloy kontrabong at nagsagpaw na nabunset kan bagboong niya. Sabi namin sa Ilocano, dahil ko'y tisuka ti Iloko, kabutang naging Iloko-loko. Yan. So, Team Suka, Team Duterte, PDP laban. Yung sa kabila, Team Isinusuka. Wala na. Ayaw na nilang mangampanya ngayon. Wala silang rally. Wala silang motorcade. Kasi yung mga iba, sinubukan nilang mag-motorcade. Nitong mga nakaraang linggo, pag binabaton sila ng t-shirt, ibinabalik nila yung t-shirt, ayaw namin na Duterte kami. Yun po. Hindi sila makatawag ng rallying ganito kung walang ayuda. Kung walang ayuda, meron laging ayuda. May pirma, 2,000, 3,000. Hindi natin alam kung yun lang dapat ang ibigay. Baka naman, meron pang kautas. 3,000 pinapirmahan, pero 5,000 pa yata yung ibinulsa. Ganon ang nangyayari sa kabilang grupo. Yung isang grupo naman, di mo maintindihan kung ano ang kulay nila. Kung kulay dilaw ba o kulay rosas, yung mga pinklawan, sabi nila, yan po ay isinuka na. Pero andyan pa rin sila maingay na maingay. Ang kanilang iniingay, ang kanilang mga binabanggit, kontra pa rin kay Tatay Digong, kontra pa rin kay VP Sara. At yung isang grupo, pang-apat na grupo, yung grupong terorista. Alam niyo yung grupong terorista, hindi ba kayong mga nasa kanayunan? Tinatakot nila kayo kasi may mga baril sila. Hindi kayo makapagkampanya dito sa aming barangay kung hindi kayo magbigay ng inyong mga revolutionary tax. Tama ba yun? Hindi tayo papayag na magpatuloy ang mga ganitong klaseng gawain sa ating mga kanayunan. Kasi ang kanayunan ang pinagmumulan ng pagkain ng bawat mamamayang Pilipino. Pag hindi po tayo makapagtanim sa kanayunan, walang darating na pagkain,
dito sa syudad, magugutom ang Pilipino at pag nagutom ang Pilipino, ang mangyayari po niyan ay revolusyon. Hindi tayo papayag. Kaya ito ngayon, ang grupo natin, Team Duterte, PDP Laban, at kayo mga local officials, para pong nagluluto ka ng bibingka, kami yung init na nasa itaas ng bibingka, kayo naman yung init na nasa baba. Sabay po natin lutuin yung bibingka upang masarap ang pagkain ng mamamayang Pilipino. Yan po yung mensahe namin sa inyo. Magtulungan ang mga senador, katulong po yung mga local government officials at mga congressmen na kaanib sa Team Duterte PDP Laban. Pwede ba yan, mga kababayan dito sa Villanueva, Misamis Oriental at Bukidnon? Alam nyo, galing ako sa Maynila noong April 12. Punta ako ng Davao City. Hindi po ako nakadalo sa Zamboanga Sibugay. Ando doon yung ibang kandidatong senador. Punta sila sa Ibe. Ako naman po, Davao City. Nag-motorcade po ako mula Davao City. Dumaan po ako ng Davao del Sur, Digos at mga ibang bayan hanggang makarating ako ng Sarangani, hanggang makarating ako ng General Santos. Doon po ako natulog gabi ng April 2. Kinaumagahan, nag-motorcade na naman ako from General Santos. Umikot po kami ng Jensan. Motorcade ako hanggang South Cotabato. Inikot ko halos lahat ng bayan ng South Cotabato. Natapos po ako sa South Cotabato mga alas 6 na ng gabi. Kumain po ako ng batchoy doon sa Nurala sa South Cotabato. Masarap yung batchoy ng South Cotabato. Yun lamang po yung aking hapunan. Tapos nagbiyahe na po kami from Nurala, South Cotabato, patungo po rito sa Cagayan de Oro. Inabot po kami ng 7 oras na biyahe. Dumating po kami kaninang alas 3 ng umaga dito sa Cagayan de Oro. Nung umpisa, sabi nila, wala namang chance yan. Mga kandidato ni Digong, imposible yung kanilang ginagawang mananalo sila sa Canada. Eh ganun din ang alam kong pakiramdam ninyo, mga local officials. Nung kayo ay kumandidato, nag-file ng October, nag-aalinlangan kayo kasi ang inyong mga makakalaban, karamihan mga incumbents malalakas at marami silang pinamimigay ng mga ayuda, hindi ba? Pero yung imposibleng panaginip ay magiging posible. Dahil sa sakripisyo ni Tatay Digong, dahil sa paninindigan ni VP Sara. The impossible dream is no longer impossible. It is now very possible at lahat tayo ay mananalo sa eleksyon na ito. Kaya dahil po dyan, bago ako magtapos, hindi po ako magiging masaya at hindi rin po kayo magiging masaya kung hindi ko kayo hahandugan ng isang awit na alam ko gusto nyo itong marinig. Nakahanda na ba yun? Nasaan yung ating maestro? Huwag niyong kalilimutan, ha? Yung PDP Party List number 2 sa balota.